Hi everybody, this is Malu again and andito na naman tayo sa ating mini farm. Nag-harvest ng egg sa morning. Nag-harvest lang ako ng itlog ngayon and then naglinis na rin ng paligid kasi dahil sa bagyong Christine, daming naglaglaga ng mga branches ng kahoy tapos yung mga dahon pa kaya so here I am, magpupunas na naman ng itlog guys. Samahan niyo rin naman ako, 'di ba? So ganito, may mga times kasi na ganito yung itlog. Hindi mo maiiwasan 'yan kasi dahil sa mga iti ng Iti. Dumi ha, dumi. ito yung nakakaano talaga tapos may mga crack pa ganyan. So wala na 'yan, minus na 'yan sa kita. Kasi mga ganyan, ito yung nakakatagal sa trabaho. Nagpapatagal na sa trabaho yan. Ang dami. Ang dami kasi may mga... Tapos nakakainis din yung mga manok na yan minsan. hindi mo maiwasang mainis kasi may variety or may klase kasi ng manok na parang lagi silang takot pagka lumapit ka o di kaya manguha ka ng itlog, magsisiliparan yan sa cage nila. Kaya hindi maiwasan na may mamatayan tulad nun. May isa akong nakuha na patay siya kasi dahil siguro sa ganung pangyayari. Kasi nag-aapakan, ganun, tapos nabalik na yung liig kasi gustong lumusot kahit saan. Kung takot sila. Pero isa din sigurong factor kasi may mga pumapasok din na anong tawag dyan, para siyang alligator na basta ang tawag namin doon is dito halo or ibid ganyan sa Bisaya. Laki kasi kumakain siya ng itlog, pumapasok, malalaki sila. Pumapasok yan sila dyan. Parang freely na lang talaga silang pumapasok. Before, namin yan, hinuhuli. Pero pinapakawalan din. Parang parang nilagyan naman siya ng net, pero hindi talaga. Parang ninangat-ngat nila yung net para makapasok sila, ganyan. Nakaloka yung mga ganon pangyayari. Late na nga ako nang kumuha ng mga itlog kasi naglinis pa ako dun sa baba or nagwalis pa ako ng paligid kasi nga dahil sa bagyo ang dami nasalanta ng bagyo ngayon sa Bicol at Batangas. Tapos may bagyo pang papasok. Kahit hindi kami directly natamaan, super lakas ng hangin. Signal number 1 ata kami. Hindi talaga ata, signal number 1 talaga. Kasali ang Southern Leyte. Malapit kami sa dagat. Doon na side, dagat na yun. Dito naman na side, bukid. Ganyan. Masakit siya sa kamay. Alam niyo guys, pagka nag-itlog kayo, wala kaming tao talaga. Kami lang nagtatrabaho, linis, lahat, maintenance, lahat. Kuha ng itlog, linis ng itlog, deliver, or pag kami nag-order ng itlog, kami yan lahat. Walang tao-tao. Kasi kunti lang kita nito eh. Mas kikita pa yung mag-retail or mag-resell ng itlog. Mahal parang feeds. Ang paglinis nito ay lalagyan ng suka. Unti lang naman. Yung pamunas mo. May side pa ako nakukuha na ng itlog yun.
Dami nang namamatay. Ano na kasi, ano na sila, 2 years and a half na. Kaya, ano na rin, may mga casualties na rin. Bilang na yung, bilang na lang yung heads na buhay. Kasi everyday parang nakakakuha kami ng, yan, crack pa. Dami pang crack. Pero pinupunasan ko rin to. Para, magamit ko. Pag manok ka, din, pagod yun, ganyan, lahat naman ata ng tao dyan, trabaho, nakapagod. So, yun nga, wala kaming kinukuhan tao kasi kulang talaga yung kita nito. Pero masaya din naman magmanok. Para ka rin may pets. Nilalagaan. Minsan, nilalaro-laro ko yan sila. Pero may kasi, ang tawag po nito ay layer chickens. May dalawang klase kami. Yung isa, nauna yun. Yung nila, yung ugali nila, lang, parang palaban, ganyan. Pag kukuha ka ng itlog, gaganunin yung kamay mo. Tapos parang aawayin ka. Mga sila, matapang. Tapos yung naman, hindi yan ang aaway talaga. Gusto lang nila lumipad, parang laging takot. Maganda sana yun kasi hindi ka susugatan. Hindi ako nasusugatan nun. Pero itong isa, sugat na sugat. Pero mas okay sila. Okay na lang na masugatan ka kaysa magsiliparan, di ba? Minsan kasi namamatayan sa sobrang galaw. Balik na yung ulo, liig. Kahit saan sumusuksok. Nababalian na sila ng pero itong isa, okay lang kahit masugatan, basta So, naintindihan ko rin sa ngayon, mas maigi na ganyan. Parang decalb yata, white decalb tong matapang. Yung isa is Loman. Loman. White decalb yung una namin. Tapos Loman naman yung isa. Yung last. Makaluka. Yan pa unos. Sus. Nakakaloka ang mga manok na yan. Oh my god. Excuse me. So, sa ngayon, dahil 2 years na sila, yung mga itlog nila halos ganyan na kalaki. Unti na lang yung mga maliliit, makukuha na maliliit. Kaya, yung mga customer namin, halos gusto nila yung maliliit na sizes. Or, di ba may standard that is medium size. Meron ding small. Pero bihira na yan pagka ang manok mo is tumungtong ng 6 to 1 year. 6 months to 1 year. So, bihira na yung makukuha. Kaya, pinapaintindi namin sa kanila na ang aming itlog, talagang ang itlog ng mga layer chicken ay hindi ganun lahat
na sizes yung makukuha mo. Kung gusto mo lang ng small, hindi ganun. Meron talagang mga level. May small, medium, large, XL, at saka jumbo. Kasi kadalasan sa amin ngayon is large to jumbo. Okay. Tapos ang mahal na nga palitan ng bilihin ng feeds. Super. Yung iba nagsisipigil na sa pagpifeeds mamanok. Yan pa may cracks. Hindi maiwasan kasi yan. Lugi ka na nun kasi crack na. Pero ang ginagawa namin, binibenta namin siya sa mas murang halaga. Pero yun nga, nung inopen namin yun, crack na ang hinahanap. Pero yung mga tulad nito, yan, medyo open na yung membrane. Membrane. Yes, parang open na, hindi na yan. Ito, okay pa yan na mabenta. Kasi hindi pa naman na-open sa loob. So, meaning, hindi pa napasukan ng bacteria kasi intact pa naman. Diba? Kaya nga, yung problema, nung inopen namin siya sa public, or sa mga tao, ang daming tumangkilik kasi mura nga siya. For 5 pesos, diba? Meron ka ng ganun. Ang itlog sa tindahan, 10 pesos, 10 to 12 pesos. Diba? So, nakaless ka na ng 5 pesos. Hindi naman lahat crack. Diba? Malulugi na yun. Malulugi na tayo nun. Ang tatawa kami kasi, ay, Diyos ko. Ay, Ginoo. Gusto pala ng tao, puro crack. Ginusto na nila yun. Pero, yun nga, hindi pa rin, hindi natin sila maano. Kasi, lower, diba? Lower yung price niya. Nakakasave kasi. Pero yun nga, maybe, kasi ako nagpupunas, diba? So, we can get, minsan, maswerte kung 5 pieces lang na crack every day. Yes, daily. Pero minsan, aabot siya. Yan kasi pag magalaw masyado dun na side, magalaw sila masyado, kaya naaapakan nila yung itlog nila. Minsan kasi hindi napupunta dun sa, kasi hindi level, or hindi pa slanting na yung So, nandyan lang sa paahan nila. So, kaya nga makikita nyo may mga very dirty na mga itlog. Dahil nga nasa paahan nila yung iba. Hindi na pupunta sa talagang sliding para sa itlog. Kaya yun. Minsan, marami-raming crack, 10. Pero maswerte kung 5 or 4, ganyan. So, pero nakakakuha kami ng 10. Minsan lang. Tapos, syempre, kakain din naman kami. Doon na kami sa crack, diba? Oo, nakain din kami, guys, Pero, dahil, gusto natin yung mga tipid-tipid na yan, diba? Kaya, crack din kami. Kaya, minsan, pag may nabili, pinapareserve nila. Tapos minsan yung choice nila is okay din naman ang 10 pesos. Kung sa amin sila kasi bibili, may 10 pesos tulad niyan. Tulad ganyan kalaki. Samantalang yung 9 pesos. Diba? Ay, 9. I mean, 8 yata. Kasi pag by tray naman sa amin, pero pag super laki na, binibigay na lang namin ng 10 pesos.
Tapos hindi din kami makabigay ng ng buy 3 dun sa super lucky kasi wala naman siya, hindi din siya ganun kadami. Mabibilang na lang din. May crack na naman siyang ganyan. Diba? Mahirap guys. Tahimik na sila ngayon. Kanina super ingay. Alam mo, nakakatuwa din palang mag-vlog, no? Before kasi hindi ako nagba-vlog, napapagod ako pagka nagpunas. Parang gusto ko nang agad tumigil. Pero ngayon na nagba-vlog na ako, mas maganda pala i-share sa inyo at the same time hindi na rin ako napapagod kasi may kinakausap na ako. Ganun. Before kasi ako lang, wala akong kausap. Tingnan naman, pag wala kang kausap, di ba? Siguro na, ano nyo na yan, na-experience nyo na yan, walang kausap. Di ba? Ang boring. Ang boring. Super. Maboring. Yan. O, tingnan nyo, dalawa na lang, magtapos na ako. I mean, may dalawa, tapos may may mga super dirt. O, diba? Tapos na ako dahil sa kakadaldal ko sa inyo. It's very nice. So, yun yung na-share ko sa inyo. So, na-share ko yun sa inyo because baka may mga gustong magmanukan din, di ba? So, mas maigi is dapat hands-on kayo. Kasi mas parang kasi everyday is learning. Everyday may matutunan ka. May mga aral kang matutunan at mapag-aaralan mo yung manok. Ganyan din naman sa kahit na anong livestock. Kahit na anong bagay, di ba? Everyday is learning. You learn every day pala. What? Totoo yan kasi tingnan mo. Malalaman mo yung ugali ng manok. Di ba? At saka makakapag-discarte ka na rin. Tulad niyan, mga itlog na yan. May super dirty. Kung maaga mo silang kukunin or pag halimbawa nagpakain ka ng manok sa umaga, kunin mo na rin yung itlog para hindi ganun ka dirty. Wala kang ganun trabaho. And we clean din. We clean at hindi daily ang paglilinis namin kasi dalawa yan. So, pag doon naglinis ngayon, bukas naman dito sa kabila. Ganyan yung techniques namin. So, tingnan nyo, natapos na ako guys. So, kukuha lang ako ng isa doon sa kabila kasi meron pang hindi nakuha. So, ngayon ay wawalisan ko lang muna. So, ngayon, kukunin ko muna yung mga itlog kasi super dito na side, hindi sila magulo, hindi malikot. Parang nasanay na sila na may tao. Pero din sa kabila, kahit may tao, hindi nasanay sila.